Sino-sino kaya ang mga bust sa PBA history? Ano nga ba ang bust? Ang bust na termino ay ang mga manlalaro na may mataas na draft pick pero hindi natupad ang mga inaasahan, pwede rin dahil sa sobrang hype o pwedeng hindi bust at dahil lang sa injury kaya hindi naabot ang mga expectations ng fans. Ang una sa ating listahan ay si Sam Eman. Si Sam Eman ay itinuturing na bust sa PBA dahil sa hindi niya natupad ang mataas na inaasahan sa kanya bilang second overall pick noong 2007 draft. Sa kabila ng kanyang tangkad at pisikal na katangian, nahirapan siyang mag-develop ng matibay na skillset sa opensa at depensa. Madalas din siyang makaranas ng injuries na naglimit sa kanyang playing time at pag-usad ng kanyang karera. Dahil dito, hindi siya naging pangunahing puwersa sa loob ng court gaya ng inaasahan sa isang top pick. Bukod sa mga injury, hindi rin nagkaroon ng sapat na kumpiyansa sa kanya ang mga kupo ng kanyang napabilang. Madalas siyang na-trade at nauwi sa pagiging bench player dahilan para hindi siya makabuo ng momentum. Sa kabila ng kanyang pisikal na potensyal, hindi niya nagawang mag-adapt sa bilis at estilo ng PBA. Sa huli, hindi niya naabot ang mga inaasahang tagumpay kaya't itinuturing siyang isa sa mga bust sa kasaysayan ng liga. Ang susunod ay si Alex Crisano. Si Alex Crisano ay itinuturing na bust sa PBA dahil sa kakulangan ng disiplina at consistency sa kanyang laro. Bagamat kilala siya sa kanyang pisikal na estilo ng paglalaro, mas naging tanyag siya sa mga on-court antics at kaguluhan kaysa sa kanyang basketball skills. Madalas siyang makakuha ng technical fouls at masangkot sa mga away na nagresulta sa suspensyon at pagkalimit ng playing time. Dahil dito, hindi niya nagawang mag-develop bilang isang epektibong player sa liga. Bukod sa kanyang isyu sa disiplina, hindi rin niya naipakita ang sapat na pag-unlad sa kanyang opensa at depensa. Sa halip na maging solidong enforcer sa ilalim, madalas siyang ma-foul trouble at mawala ng kontribusyon sa laro. Hindi rin siya naging consistent sa pag-deliver ng solidong performance, kaya't unti-unting bumaba ang kanyang playing minutes. Sa huli, mas nakilala siya sa kanyang kontrobersyal na personalidad kaysa sa kanyang ambag sa court dahilan kung bakit siya itinuturing na bust sa PBA. Ang susunod ay si Troy Gillenwater. Si Troy Gillenwater ay itinuturing na bust sa PBA dahil sa kanyang maikling pananatili at kontrobersyal na pagganap. Nagtamo siya ng reputasyon bilang isang import na may attitude problem lalo na matapos ang insidente ng pagtulak sa referee sa isang laro. Dahil sa kanyang kawalan ng disiplina, mabilis siyang naban sa liga at hindi na nagkaroon ng pagkakataong makapagpakitang gilas. Sa halip na maging isang game changer para sa TNT Katropa, naging sagabal ang kanyang ugali sa koponan. Bukod sa isyu sa pag-uugali, hindi rin niya naipakita ang inaasahang husay bilang import. Bagamat may angking scoring ability, hindi siya naging consistent sa kanyang laro. Ang kanyang mahinang depensa at kawalan ng hustle ay naging dahilan para mawalan ng kumpiyansa sa kanya ang coaching staff. Sa huli, ang kanyang maikling stint sa PBA ay nag-iwan ng negatibong impresyon, kaya't siya ay itinuturing na isa sa mga bust imports ng liga. Ang susunod ay si Ken Bono. Si Ken Bono ay itinuturing na bust sa PBA dahil sa hindi niya nagawang i-translate ang kanyang collegiate dominance sa professional level. Bilang UAAP MVP, marami ang nag-asam na magiging isa siyang elite scorer sa PBA, ngunit nahirapan siyang makasabay sa mas mabilis at mas pisikal na laro ng liga. Kulang siya sa mobility at depensa, kaya't naging limitado ang kanyang playing time. Dahil dito, hindi siya nagkaroon ng malaking impact sa mga kupo ng kanyang napabilang. Bukod sa kanyang kawalan ng versatility, nahirapan din siyang panatilihin ang kanyang kondisyon. Ang kanyang pagiging undersized para sa posisyon ng sentro at kulang sa bilis para sa power forward ay nagresulta sa pagiging liability sa depensa. Dahil dito, madalas siyang mabench at unti-unting nawala sa rotation. Sa huli, hindi niya naabot ang mga inaasahang tagumpay, kaya't siya ay itinuturing na isa sa mga bust sa PBA. Ang susunod ay si Rob Reyes. Si Rob Reyes ay itinuturing na bust sa PBA dahil sa kawalan niya ng malaking impact sa liga sa kabila ng pagiging high draft pick. Bagamat may tangkad at atletisismo, hindi niya nagawang i-develop ang sapat na skillset para maging epektibong big man. Kulang siya sa offensive moves at shooting touch, kaya't limitado ang kanyang kontribusyon sa opensa. Dahil dito, madalas siyang maglaro ng kaunting minuto at hindi naging pangunahing puwersa sa kanyang mga koponan. Bukod sa kakulangan sa opensa, hindi rin naging standout ang kanyang depensa. Bagamat may height advantage siya, hindi siya naging consistent sa rebounding at shot blocking. Madalas din siyang ma-foul trouble na nagresulta sa limitadong playing time. Sa huli, hindi niya naabot ang mga inaasahang tagumpay para sa isang first round pick, kaya't siya ay itinuturing na bust sa PBA. Ang susunod ay si Rich Alvarez. Si Rich Alvarez ay itinuturing na bust sa PBA dahil sa hindi niya natupad ang mataas na ekspektasyon bilang first overall pick noong 2004 draft. Bagamat kilala siya sa kanyang hustle at depensa sa collegiate level, hindi niya nagawang mag-transition bilang isang elite player sa PBA. Kulang siya sa offensive skills at shooting range, kaya't naging limitado ang kanyang kontribusyon sa opensa. Dahil dito, hindi siya naging franchise player gaya ng inaasahan para sa isang top pick. Bukod sa kanyang kakulangan sa opensa, hindi rin naging consistent ang kanyang laro sa depensa.
Bagamat masipag sa rebounding at may effort sa hustling plays, hindi niya nagawang maging game changer sa defensive end. Madalas din siyang matrade sa iba't ibang koponan na nagresulta sa kawalan ng stability sa kanyang career. Sa huli, hindi niya naabot ang mga inaasahang tagumpay, kaya't siya ay itinuturing na isa sa mga bust sa kasaysayan ng PBA. Ang susunod ay si Al Husseini. Si Reba Al Husseini ay itinuturing na bust sa PBA dahil sa hindi niya natupad ang mataas na ekspektasyon sa kanya bilang second overall pick noong 2010 draft. Bilang dating UAAP MVP, inaasahang magiging dominanteng big man siya sa liga, ngunit nahirapan siyang mag-adjust sa mas pisikal at mas mabilis na laro ng PBA. Bagamat may solidong post moves at scoring ability, hindi siya nagpakita ng consistency at aggressiveness sa court. Dahil dito, unti-unti siyang nawala sa rotation at bumaba ang kanyang playing time. Bukod sa kawalan ng consistency, nagkaroon din siya ng issue sa work ethic at commitment sa paglalaro. Nagdesisyon siyang lumiban sa PBA para maglaro sa ibang liga na nagdulot ng pagkalagas ng kanyang career momentum. Sa kanyang pagbabalik, hindi na niya naibalik ang dating anyo at naging bench player sa halip na maging star player. Sa huli, hindi niya naabot ang mga inaasahang tagumpay, kaya't siya ay itinuturing na isa sa mga bust sa kasaysayan ng PBA. Ang susunod ay si Noy Baclao. Si Noy Baclao ay itinuturing na bust sa PBA dahil sa hindi niya natupad ang mataas na inaasahan sa kanya bilang first overall pick noong 2010 draft. Bagamat kilala siya sa collegiate level bilang isang elite defender at shot blocker, nahirapan siyang i-translate ang kanyang laro sa PBA. Kulang siya sa offensive skills at hindi nag-develop bilang scoring threat, kaya't limitado ang kanyang kontribusyon sa opensa. Dahil dito, hindi siya naging franchise player gaya ng inaasahan para sa isang top pick. Bukod sa kakulangan sa opensa, hindi rin naging consistent ang kanyang defensive impact sa PBA. Bagamat may mga flashes ng solid na depensa, hindi siya nag-evolve bilang dominanteng rim protector o rebounder. Madalas din siyang mag-struggle sa injuries at matrade sa iba't ibang koponan na nagresulta sa kawalan ng stability sa kanyang career. Sa huli, hindi niya naabot ang mga inaasahang tagumpay, kaya't siya ay itinuturing na isa sa mga bust sa kasaysayan ng PBA. At panghuli ay si Keith Jensen. Si Keith Jensen ay itinuturing na bust sa PBA dahil sa kanyang maikling pananatili at kawalan ng malaking impact sa liga. Bagamat may tangkad at athleticism, hindi niya nagawang i-translate ang kanyang potensyal sa pagiging consistent na performer. Kulang siya sa offensive versatility at hindi rin naging standout sa depensa, kaya't limitado ang kanyang playing time. Dahil dito, hindi siya nagkaroon ng matagal na career sa PBA at hindi naabot ang mga inaasahang tagumpay. Bukod sa kakulangan sa performance, nagdesisyon din si Jensen na lumiban sa PBA sa kasagsagan ng kanyang karera. Sa halip na magpatuloy at mag-develop, pinili niyang bumalik sa Estados Unidos dahilan upang maputol ang kanyang paglalaro sa liga. Dahil sa kanyang biglaang pag-alis, hindi niya nabigyan ng pagkakataon ang sarili na mag-improve at maging impact player. Sa huli, ang kanyang maikling stint at hindi natupad na potensyal ang naging dahilan kung bakit siya itinuturing na bust sa PBA, SSSSS.